Yawn mga idol! Ano nga ba ang mga dapat abangan sa Manila Clasico Opening Night ng PBA sa October 5? Pero at pag-usapan natin yan. Wala pa man official schedule na inilalabas ang PBA pero isa lang ang sigurado mga idol, ang larong Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra San Miguel as main event sa araw na ito. Isa sa pinaka-aabangan sa larong ito ay ang pagkuha sa bagong player nila na si Javi Gomez Leliaño na naging kapalit ng 4-point specialist na si Jerick Ahanmisi. Madami ang nagulat sa trade na ito dahil sa napakagandang shooting na ipinakita nitong si Ahanmisi nung nakaraang season, pero walang nagawa ang Magnolia kundi bitawan si Jerick matapos hindi magustuhan ang kontrata na ibinigay sa kanya at hindi pag-approved sa gusto nito. Kaya naman napilitan ng e-trade na lang ito kay Javi na hindi naman ganon kaganda ang shooting compared kay Ahanmisi pero mas maaasahan naman ito sa depensa na kung saan ay eto nga ang gustong-gusto ng isang coach LA Tenorio. Isa din sa mga aabangan ay ang rookie ng Barangay Ginebra na si Sonny Estel. Sa nakaraang tune-up ng Ginebra kontra Terra Firma ay napabilib ang mga coaches at mga kakampi nito dahil sa hustle na ipinapakita niya sa depensa. Hindi rin daw takot umiscore ito sa loob na tila ba hindi rookie kung maglaro. Sa mga hindi nakakaalam ay mahilig din palang mag-low post itong si Sonny Estel at gumawa ng play para sa kanyang mga kakampi. Hindi man ganon ka-deadly sa scoring gaya ng isang Jamie Malonzo pero maraming bagay daw ang maitutulong nito sa barangay. Kasama na dyan ang bagong acquire ng Ginebra na aabangan natin ay ang pag-acquire sa big man na si Norbert Torres. Mukhang pinaghandaan talaga ni Torres ang paglipat sa Ginebra dahil ang laki na talaga ng pinayat nito compared nung nasa Meralco Bolts pa siya. Kailangan daw nila ito para makababa agad siya sa depensa at mabilis na makapag-switch at makarecover sa mga mismatch switching na pwedeng mangyari. Isa sa mga rason bakit kinuha din itong si Torres ay hindi lang dahil sa kulang sila ng big man kundi dahil sa may shooting din ito sa labas na kung saan ay pwedeng gawing threat para sa big man ng ibang koponan tulad ng isang Junmar Fajardo. Kapag nga nagsisipasukan ng tres nito ay mapipilitang lumabas si Fajardo inside the paint, magiging advantage ito para sa Ginebra para mas mapadali ang pag-score sa loob at possible na makakuha ng offensive rebound dahil sa mahihirapang makarecover ang Junmar Fajardo, at isa nga ito sa pinakamalaking rason bakit kinuha itong si Norbert Torres. At ang pinakaabangan ng lahat ay ang unang araw o unang laro ng pagiging coach ng isang LA Tenorio. Bukod nga sa unang araw as PBA coach ay ito din ang first time na makakaharap niya ang kanyang long-time team na Barangay Ginebra. Siguradong nakakasabik, nakaka-excite at nakaka-challenge para sa isang LA Tenorio na makaharap ang Ginebra at hindi lang yan kundi ang makaharap ang kanyang dating coach na si Tim Cone. Sa haba kasi ng panahon na naging coach niya ito ay halos alam na lahat ng diskarte ng isang coach Tim Cone, aabangan na lang natin kung paano nga ba niya kokontrahin ito. Ayon kay LA ay hindi lang daw nagpapalakas ang Magnolia as a team pero nagpapalakas sila para talunin ang Ginebra na dapat ay hindi laging Ginebra ang panalo tuwing naglalaban sila. Ikaw idol, ano sa tingin mo ang kabang-abang sa larong ito?